demo natin. Sige, magbigay tayo ng isang very very specific na lugar. Ito sige, nalagay. ganito, Christian. Alam natin na nag-abiso ang Pag-asa, pati sa AccuWeather, pati sa mga ibang meteorological agency, sinabi nila yung track ng bagyo. Alam natin na tatama ito sa Aurora or North Luzon. Hindi ko alam kung Aurora, kalimutan ko na, no? Basta sa Luzon, sa may parte ng Sierra Madre. Tapos tatahak ito palabas ng South China Sea. Okay? Alam din natin na malakas ang taglay na hangin nito, no? Sabi natin na super typhoon upon landfall, ibig sabihin yan, kailangan tayo mag-prepare sa hazards ng wind. Paano tayo mag-prepare doon? Putulin na natin yung mga branches ngayon pa lamang, no? Para hindi ito malaki yung potential na mabuwal. Yung ating mga bubong ay kailangan pinapatibay na natin. Kung talagang wala, hindi kaya, ay magpunta sa evacuation center. Yung mga bintana ay patibayin natin. Yan ang mga wind. Kung wind na magdudulot ng storm surge, pag nag-abiso ang Pag-asa, tignan natin yung mapa dyan. Halimbawa, sige, tignan natin ang ano bang gusto mo. Let's parang say, mahina yata internet ko eh. Pero sige, lagay natin. Ano ba? Lagay mo, Dingalan o kaya Baler. 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 Yan, Baler, Aurora. Baler o Aurora. Sige, medyo i-zoom out mo ng konti, no? Zoom out mo ng konti. Granular, no? Ayan. So, kung storm surge, pwede mong i-click lang. Kung ang interest mo ay storm surge, i-click mo yung storm surge na nakalagay na high. No? Yan. I-click mo yung nasa kanan na nakalagay, storm surge high. Ayan. Sasabihin sa'yo kung ano yung mga kailangan mong gawin. Ano yung know your hazards in terms of storm surge. Pero ginagamit mo lang ito kapag nag-abiso na ang Pag-asa na merong panganib ng storm surge at sinasabi niya kung ganong kataas. So pag sinabi niya na ganitong kataas, ito naman sasabihin sa iyo kung ganong kalayo ito papasok. Okay. Kasi yun ang importante, absolute value yung ganong kataas eh. Pero kapag tumama ito dun sa Matarik na coastal, may cliff, hindi makakapasok. Pero kapag patag, malayo ang ipapasok. Nung panahon ng Yolanda, pumasok ng halos 2 kilometro. Prof, sorry, ngayon. tanong ko lang, no? Sorry tanong ko lang. Ito, di ba kasi nakalagay, high, yung flood hazard level. Yan, di ba? So, meron siyang color coding, no? Yung low, yung yellow, orange, medium, red, yung high. Ito, base ba to sa historical data? Base yan dun sa taas ng level ng storm surge. So, pag sinabing 1, 2, tapos meron din yung mga katumbas na mapa ng mga historical occurrences of storm surges. Okay. Sige, ano pa sample natin? Sige, sample natin. So i-click mo ngayon yung flood lang. Flood lang, this one. Diyan muna tayo sa flood. Flood. Yan, i-click mo yung flood high. Yan. Nasa landslide ka eh. Yan, flood na ba yan? Ito, flood na. Yan. Yan. Tapos mag-zoom out ka ng konti. Mag-zoom out ka. Kailangan, yung mapa, i-zoom out mo. Naka-zoom in ka eh. Wait lang. Yan, zoom out. Pabaliktad. Zoom out. Yan. Ayan. Zoom out pa. Naka-zoom in ka eh. Palayuin mo yung view. Yan, sige pa. So, pag mayroon ganyang sige pa, konti pa. Sige pa. Okay pa. Alright. Hanggang may puti na lumabas. Sige, zoom out pa. Ayan, may puti na. Okay. But anyway, so nakikita mo, merong mga pula. Sumobra naman, Christian. Masyado na tayo. Ayan. Sige pa. Isa pa. Click one more. Medyo mabagal yata. Yan, okay na yan. Nakikita mo may pin, di ba? Yung parang location pin. Oo. Okay. Ang maganda kasi sa mapa na pinapakita dapat ay hindi lang yung panganib. Kailangan pinapakita mo din kung saan ka pupunta na walang panganib at mas malaki yung tsansa mo na maging ligtas. So kung ilalagay mo ngayon yung pin na yon doon sa puti na lugar, no? Ilagay mo doon sa puti na lugar. Yan. Hindi, wag diyan, doon pa sa mas mataas, mas malayo sa coastal. Dito mas malayo pa. Ilayo ko. Hindi, yan, pwede na rin yan. Sige. Yan. Kung diyan, okay, pwede diyan. Mataas na yan, mabundok yan eh.
So makikita natin na balik ka doon sa know your hazards. Okay, know your hazards. Ito, know your hazards. Doon sa taas sa kanan, yeah, ano yan yung mga tips eh. Yan yung mga tips. Pumunta ka doon sa kanan ulit, tapos yan. O yan, dyan, maganda dyan. Yung maputi, hindi ba? Na, yung Oo. pin ay nandun sa puti. So, pag nandyan ka, habang humahagapit, bumabayo yung bagyo, tinan mo yung hazards dyan. Flood hazards, little to none. None. Oh, little to none, little to none. Yan. Landslides, little to none. Pati storm surge, little to none. Diyan mo dapat nilalagay yung evacuation center mo. Diyan ka dapat habang bumabayo yung bagyo. Kasi pag nandyan ka, malaki ang tsansa mo na mabuhay. Okay. So dito, medyo bundok yung pinuntahan mo eh. Kaya pinapupunta kita doon sa may populated area pa. Meron din naman sa populated area ng mga puti. Eh, no? Namundok na ako, sorry. Namundok ka para na sigurado hindi madali. Sige. Sige, pumunta na lang tayo sa Baguio. Balikan muna para mas madali natin i-explain. No? Baguio? So, Baguio. Kunyari, tatamaan din. Parang meron ako nakita. Baguio. Okay. Medyo marami yata ang tumitingin ngayon kasi kanina pa kami nagpapa-interview. Medyo mabagal nga ngayon eh. Mukhang marami nagtitingin ngayon. Mukhang maraming tumitingin. So, hintayin lang ng konti yan. O kaya, yan. Nirefresh ko na lang, Baguio. Okay. Ayan. Yan, tinan mo. Yan. Binaban na rin natin. Maynila to, Maynila. Lahat ng Christian, ng mga gusali sa buong Pilipinas. So, ilalagay mo na lang yung lugar para kang sumakay ngayon ng Cebu Pacific o kaya PAL at nandun ka na sa Baguio. Galing tayo sa Baler, di ba? Actually, galing tayo kanina sa Metro Manila, punta tayo ng Baler, o para kang sumakay, nandun ka na ngayon. So, halimbawa, meron kang, ba't nawala yung mapa? Nire-refresh ko lang kasi ayan, punta na tayo sa Baguio. Yan na. So yan sa Baguio na tayo. Yan. Okay, very good. So makikita mo yung location pin. Okay na yan. So halimbawa, yung girlfriend mo nakatira diyan. O kaya yung So alam mo taga Baguio. O sabihin mo, "Oy, dito okay ka, safe ka habang rumaragasa yung bagyo." Okay, diyan ka sa lugar na yan, o kung may kapitbahay ka dyan, diyan ka muna 1 or 2 days habang dumadaan yung bagyo. Pero kung halimbawa, ilipat mo yung pin na yon doon sa pula, ilagay mo yung pin sa kanan. Sa Rose Garden, ayan. Hindi, doon sa kanan, yung may pula. Lagay mo doon sa pula. Yan, okay. Okay na yan? Kita mo, doon, may bahay doon sa pula, hindi ba? Halimbawa, doon ka doon sa may bahay doon sa pula na yon. Okay. Kung nandiyan ka, yan. Sige. Kung nandiyan ka, yung girlfriend mo, no? Sabihin mo sa kanya, teka lang. May bagyong parating. Huwag ka dyan. Kasi sabi dito sa NOAA ay high flood hazard. Palipatin natin ngayon doon sa katabi yun, no? Doon sa building na yon, siguro mga 100 meters away. Ilipat mo lang yung pin doon sa isang gusali doon na walang pula. Importante, walang pula o orange. Ilipat mo doon sa puti. Yan. Dito, yan. Hindi, pula pa rin yan. High pa rin yung flood eh. Yan. Okay. Di ba malapit lang naman yan? Okay. Pansamantalang palikasin mo sila doon sa kapitbahay nila o kaya kamag-anak. Pansamantalang lang naman, 1 or 2 days, diyan ka muna habang dumadaan yung bagyo. Na sana yung mga evacuation centers natin ay nandyan sa mga ganyan lugar. Kasi ang importante kasi sa hazards mapping, Christian, is you identify the hazards, but more important is to be able to identify saan ka pupunta pag nag-warning ang Pag-asa. 'Di ba? Kasi kung hindi mo alam kung saan ka pupunta, bakit ka aalis? Kailangan doon sa malapit na lugar. Ang mga mapa ng NOAA ay sinasabi sa iyo, pag may warning, saan ang pinakaligtas na lugar na pinakamalaki ang tsansa mo na to survive. So, ganyan lang gamitin, simpleng-simple lang. Know the hazards in your neighborhood and know the safest places where you should go to in response to a warning na merong bagyo na parating na malakas na maaaring mag-deliver
ng maraming ulan na magiging baha o magdudulot, magti-trigger ng landslide.